Yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC. Samantalang itong dalawang leaders na to ang pumatay ng libu-libong tao sa pamamagitan ng gyera. Hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC. Binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman sa mga video. Talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Nasaan ang due process? Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay. Yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Huwag po kayong mag-alala. The day of reckoning will come, surely. Let us bring back our people's consciousness and confidence to our government. Let us bring back PRRD. Mga kabayan, maliban sa kaliwat kanang rally na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging sa buong mundo para hingin ang katarungan at pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kamay ng International Criminal Court o ICC, iba't ibang grupo rin at mga politiko na kaalyado ng mga Duterte ang nagsasanib pwersa para ilabas ang katotohanan na iligal ang pag-aresto kay Tatay Digong at hindi ito dumaan sa tamang proseso. Kaya nananawagan sila sa mga kinauukulan na dapat ay maiuwi na sa bansa ang dating Pangulo sa lalong madaling panahon. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni PBBM, maraming nilabag ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang gabinete nito sa ginawang pagpapaaresto kay PRRD papuntang ICC diyan po sa The Hague, Netherlands. Nasaan ang due process? Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay. Yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte, walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Ilan? Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang ang request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado at higit sa lahat bilang Pilipino. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga kaalyado ng mga Duterte at mga legal team nito, napag-alaman na hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC at Interpol para arestuhin si dating Pangulong Duterte, kundi kusang loob at pinagplanuhan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagdakip kay Duterte. Ayon kay Atty. Harry Roque, voluntaryo ang gobyerno ni PBBM na isinuko si PRRD sa ICC kaya maituturing itong illegal at malinaw na kidnapping. Hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC. Binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako hinuhuli? Talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po umaasa ko na dahil sibilisado naman ang mga West sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Samantala, naglabas ng sama ng loob si Congressman at tumatakbong senador na si Atty. Rodante Marcoleta sa gobyerno ni PBBM maging sa International Criminal Court o ICC, kung saan ay inihalin tulad niya ang dalawang leader ng bansa, partikular si Russian President Vladimir Putin at ang presidente ng Israel na si Benjamin Netanyahu, kung saan ay naglunsad sila ng giyera sa kanilang bansa at libu-libong inosenteng sibilyan at mga bata ang nasawi dahil sa ginawa nilang crimes against humanity na di umano ay nangyari din sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Ayon kay Marcoleta, bakit hindi nakulong at nahuli ng ICC ang dalawang leader na ito? At kung ikukumpara kay Duterte na halos 43 o 43 sibilyan lang ang di umano ay nasawi sa kanyang drug war campaign sa bansa. Yung presidente ng Russia, Vladimir Putin,
meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC. Na ipinadaan sa Interpol. Meron din po. Nauna pa nga yung warrant of arrest ni Vladimir Putin kaysa kay Pangulong Digong. Meron din pong naunang warrant of arrest ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Dinala rin sa Interpol. Bakit hindi po mahuli-huli ang presidente ng Russia, Vladimir Putin? Bakit hindi rin po nauhuli si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Samantalang itong dalawang leaders na to ang pumatay ng libu-libong tao sa pamamagitan ng gyera. Ang Russia, giniyera niya ang Ukraine. Yung missile, wala pong pinipili yan. Kahit pag sumabog yan, mga bata, eskwela, ospital, kahit sino, tatamaan ka ng missile. Yun po yung crime against humanity. Ganon din po sa Israel. Pasabog dito, pasabog doon. Laban sa kanilang kalaban na kung tawagin ay Hamas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na illegal ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte at kusang loob lang na isinuko ng gobyerno ni PBBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, naging sentro ng kampanya ni senatorial candidate Rodante Marcoleta ang paghimok sa publiko na samahan siya sa hangaring mapauwi ng ligtas sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nga ay nakakulong sa The Hague Penitentiary Institution o ang The Scheveningen Prison sa the Netherlands. Nitong weekend, nagkaroon ng motorcade at nagrally po si Marcoleta sa Dumaguete, Negros Oriental. At sa kanyang mensahe, sinabi nito na simbolo ng karangalan si dating Pangulong Duterte. PRRD is the symbol of our honor as a free, brave, independent, and sovereign people. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po tayong mawalan ng loob. The day of reckoning will come, surely. Let us bring back our people's consciousness and confidence to our government. Let us bring back our sense of nationhood. Let us bring back our pride and sense as a people as to who we are. Let us bring back our faith in what we can do for our people. Let us bring back PRRD. Inihag niya ang kanyang pagkondena sa pagsuko ng pamahalaan sa dating leader sa International Criminal Court. Nasaan ang due process na para kay Tatay Digong? Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process. Nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa. Laban sa kanyang kagustuhan, walang consent, at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa maestrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto
base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong maestrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang maestrado, hindi ng banyagang korte, at hindi ng banyagang jurisdiksyon. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas, maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging Revised Penal Code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng Doctrine of Constitutional Supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa ile-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak, sapagkat sisikapin natin mga pasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayanang Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo, bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maiso, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino, may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan, sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay maka-Duterte o hindi. Ito po yung usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan, kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman o kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851,
hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law. Lahat yan hanggang ordinansa. The source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1, anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yon. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading ng Section 17 of RA 9851. Pero may pinaghuhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo doon. Ano po sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute na napapakinggan nyo rin po kanina yan? Lahat ng inaresto o aarestohin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o, tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno ng 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute.
Dahil pagka binanggit mo po iyon, yun po yung pinaghuhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent. Siyempre, lahat naman ng judicial authority. Pero, competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13, malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Delgra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte. Walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang mo request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado at higit sa lahat bilang Pilipino.